Marami din nagrereklamo wala silang pera. Tanong ko po sa inyo, wala ba talagang pera? May pera. Ang problema, wala pa sa iyong pera. Anong kailangan mong gawin para dumating sa iyong pera, para makuha mong pera? Magtrabaho ka. Magsipag ka. Gumawa ka ng paraan. Tumayo ka sa kama mo. Lumabas ka, magpawis ka. Sa tingin niyo po, kung magtatrabaho ka, maghihirap ka, magsasakripisyo ka, hindi ka ba magkakaroon ng pera? Amen? Nasaan yung problema? Nasa iyo na ang problema. Wala sa Diyos. Wala sa ibang tao. At saan nag-uumpisa ang problema sa atin? Nasa ating isip. Because we always limit ourselves. We put a boundary on what we can do. Sinong namimigil para magkaroon ka ng milagro sa iyong buhay? Ang ibang tao, ang Diyos, ang demonyo? Hindi. Ikaw mismo. Unang-una pag ikaw ay nagrereklamo. Pangalawa, pag nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Minsan may mga nagpapatulong po, nagme-message sa akin. Ang haba ng kanilang kinekwentong problema. At palagi ko pong nababasa ito. Palagi kong naririnig sa mga taong humihingi ng tulong. Pagkatapos sila sinabi yung kanilang problema, ganito po nila tatapusin. Father, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Problema man sa asawa nila, problema man sa pera, problema man sa bahay, sa kanilang biyanan, sa kanilang mga anak, sa kanilang sakit, palagi, Father, hindi ko na po alam ang aking gagawin. Maaring totoo yun. Pero pagkatapos ko pong i-counsel, magtatanong po ako sa kanila, ngayon sa tingin mo, ano kaya yung magandang gawin? Sasagot naman. Sasabihin naman kung ano yung magandang gawin sa tingin nila. Ang problema, wala dun sa hindi alam kung anong gagawin eh. Ang problema yung kaya ko bang gawin? Kasi natatakot. Natatakot daw na pag ginawa niya ito, baka iwan siya ng asawa niya. Natatakot siya na kung gagawin niya ito, baka mabigo na naman siya, maubos na naman ang pera. Natatakot kasi alam niya, wala na nagtitiwala sa kanya. Pero sayang ang buhay. Tandaan po natin, ang buhay ay ang milagro ng Diyos. Isipin niyo po, 2 years ang pandemya, ang daming mga taong namatay. Yung ikaw, buhay ka, humihinga ka dyan, hindi ba milagro yun? Habang may buhay, may pag-asa. Amen? At anong ibig sabihin ng pag-asa? May magagawa ka pa. Kaya gawin mo. Ang tali-talino po nating mga tao eh. Bakit po ang tao mas magaling siya sa kahit anumang hayop? Hindi naman tayo yung pinakamalaki. Mas malaki yung mga elepante sa atin. Hindi naman po tayo pinakamalakas. Dahil mas malakas sa mga leon, mga oso, mga tigre kaysa sa atin. Hindi naman po tayo yung pinakamabilis. Mas mabilis po yung mga cheetah kaysa sa atin. Pero bakit tayong mas magaling sa kanila? Kasi pinagkalooban tayo ng katalinuhan ng Panginoon. Mas matalino tayo kesa sa kung anumang hayop nandyan sa mundo. Sipin nyo yun. Tanong ginagawa mo sa talino? Inuubos mo sa takot. Inuubos mo sa pag-aalala. Inuubos mo sa self-pity. Ginagawa mo kawawa ang sarili mo. Inuubos mo sa pag-aalala mo sa nakalipas. Kaya nagagalit ka. Sayang. Napakasayang ng milagro ng Panginoon. Nandyan na. Ang kailangan mo lang gawin, kumilos ka. At kung nahihirapan ka, at least nakakapagsalita ka pa. Pwede kang tumawag. Pwede kang humingi ng tulong. Sabihin mo, please, sige na, tulong, buksan mo naman, tulungan mo ako, ilapit mo sa akin. Lalapit, maibibigay sa iyo. Tanungin mo sarili mo, ano yung sinasayang mong milagro ng Diyos ngayon?